Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Lino taong 1966, probinsya ng Bicol. Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Sir Proy at Sir Ray. Nagpapasalamat ako dahil inyong pinaunlakan na basahin ang aking kwento ngayong araw. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari sa bayan ng Bicol. Ako si Lino. Hindi ko tunay na pangalan. Nasa 82 taong gulang na ako ngayon. Kaya pagpasensyahan nyo na kung hindi ako ganoon kaganda magkwento. Ipapasulat ko ulit ito sa aking apo upang lubos ninyong maunawaan. Ang trabaho ko noon, kalakbay, ay ang magtinda ng karne ng baboy sa aming bayan. Nag-aalaga rin kasi ng baboy si tatay. Kung kaya't kinakatay namin ito at itinitinda sa bayan. Kung minsan kalakbay ay umaangkat kami sa mga kilalang slaughterhouse para itinda. Malaki naman ang kita namin ni tatay sa pagtitinda, kung kaya't kahit papaano ay nakakaluwag-luwag kami sa buhay. Sa mga panahong ito kalakbay ay wala na ang aking ina at kami na lamang ni tatay ang magkasama at ang aking kapatid na itago na lang natin sa pangalang Seryo. Normal lamang ang pamumuhay namin noon sa aming baryo. Masaya, walang halos na gulo. Pero nagbago ang lahat ng yon nang dumating ang mga dayo mula sa ibang lugar. Maraming nagsasabi na mga aswang sila ngunit hindi naman yon napatunayan. Hanggang sa kinalimutan na rin ng mga kababaryo ko ang tungkol sa paratang na yon. Ngunit doon na rin nagsimula ang kagimbal-gimbal na pangyayari sa aming baryo. Isang araw nun kalakbay, isang balita ang nagbigay ng kilabot sa aming baryo. Nang matagpuan ng kababaryo namin, itong si Mang Pedong, ang bangkay ng kanyang anak na ilang araw nang nawawala. Sa palayan na lang natagpuan ang anak nito. Akala nga ng mga tao ay ginahasa ito. Subalit, nawawala ang mga laman loob nito at maging ang puso. Ayon sa investigasyon ng pulisya, ito ay biktima ng mga grupo ng sindikato na nagbebenta ng mga laman loob para ibenta raw sa iligal na isang organisasyon. Subalit, hindi naniniwala roon ang mga tao. Ang paniniwala nila ay gawa iyon ng mga aswang. Dahil naman sa pangyayari ay nagpulong-pulong ang mga kabaryo namin para sugurin ang bahay nila Mang Alan na siyang pinaghihinalaan nilang aswang. Desperado na kasi noon si Mang Pedong na gusto niyang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak. Sumugod siya kasama ang ilan naming kababaryo sa bahay ni Mang Alan kahit wala namang ebidensya o nakita ng kanilang mga mata na aswang talaga ang pamilya. Sa mga panahong iyon kalakbay ay hindi pa ako isang antingero, kung kaya't hindi ko malaman kung ano ang totoo o hindi. Hanggang sa sinunog nila ang tahanan nila Mang Alan at nasawi ang isa sa anak nito. Labis naman ang paghihinagpis ni Mang Alan at ng kanyang asawa. Ilang beses itong sumisigaw na hindi naman sila aswang. At sa mga sandaling yon ay sinubukan kong tulungan sila Mang Alan ngunit pinigilan naman ako ni Tatay Poldo. Huwag ka nang makisali pa sa kanila, Lino. Alam mo naman ang mga tao rito sa ating baryo. Bahala na si Kapitan ang magbigay ng hatol sa pangyayari. Kung inosente nga si Alan, mapapasa kanila ang hustisya.
Pero kung tama si Pedong, tama lang ang ginawa niya. Hindi ko lang po maiwasan ng maawakin ng mga ala ni Tay. Rinig na rinig ang palaho nilang mag-asawa rito. Hindi naman po yata tama na namatay ang anak niya. Ganoon talaga ang tadhana, anak. Hindi natin malalaman kung ano ang susunod na mangyayari. Tumango na lamang ako noon kay tatay at napaisip ng malalim. Napatingin naman ako sa gawing bahagi kung saan naroon ang bahay nila Mang Alan na nilalamon na ng apoy. Gusto kong tumulong pero ayaw ni tatay ng gulo. Kaya kahit labag sa kalooban ko ay pinanood ko lamang ang mga tanod at maging ang kapitan namin na tupukin ng apoy ang bahay nila Mang Alan. Kinabukasan naman, pagkatapos ng pangyayari ay balita sa buong baryo ang nangyari sa pamilya nila Mang Alan. Ngunit umalis ang pamilya niya sa aming baryo at nagpakalayo-layo. Makaraan ang ilang araw ay umugong ang balita na nagkasakit itong si Mang Pedong. Tinubuan ito ng malalaking bukol sa katawan. Lumalaki yon at kapag napipisa ay unti-unti nitong inuubos ang kanyang balat. Ang haka-haka ng ilan sa aming baryo ay pinakulam daw si Mang Pedong ni Mang Alan sa ginawa nito sa pamilya. Hindi na gumaling si Mang Pedong sa kulam na yon sa kanya ni Mang Alan. Lalo pat wala namang halos na magaling na albularyo sa aming nayon. Makalipas ang ilang araw, namatay si Mang Pedong na hindi man lang nalaman kung anong klase ng sakit ang dumapo sa kanya. Makalipas pa ang ilang araw ay nang magsimula akong managinip ng kung ano-anong bagay at ang labis kong pinagtatakahan ay naalala ko ang lahat pagising ko at sa buong araw. Lalo na ang panaginip ko tungkol sa isang lalaki na nakatalikod sa akin. Sinasabi nito sa akin na ako raw ang kanyang pinili para bigyan ng isang kakayahan na makakatulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Hindi ko naman lubos maunawaan ang gusto nitong iparating. Pinilig ko na lamang ang aking ulo dahil masyado ko na ring sineseryoso ang panaginip na walang katotohanan. Kasalukuyan akong nag-iisip ng malalim noon habang nag-aayos ng karne sa may papag. Nasa palengke na ako ng mga sandaling yon at nagsisimula ng magtinda ng karne ng baboy. Lumapit naman sa aking pwesto itong si Melendo, ang isa kong matalik na kaibigan simula noong bata pa ako. Kagaya ko kalakbay ay nagtitinda rin siya ng karne, subalit manok naman ang tinitinda niya. Hoy, Lino, punta ka mamaya sa bahay ah. May konting handaan at inuman si tatay kasi kaarawan niya. Pinasasabi niya sa akin na isama mo na rin si Mang Poldo at ang kapatid mo si Sergio. Napakabilis talaga ng panahon, Melindo. Parang kailan lang kaarawan niya. Sige, sabihin mo sa kanya na magdadala kami mamaya ng karne ng baboy at iihawin natin. Gawin nating pulutan sa inuman. Yun oh. Sige Lino, asahan ko yan ha. Pero baka mamaya niyan, indyanin mo na naman kami. Huwag kang mag-alala. Seryoso ako sa sinasabi ko. O kung gusto mo, kumuha ka na agad dito ng 3 kilo. Pero binibiro lang kita, Lino. Pero kung may sobra, yun na lang ang dalhin mo. Sayang pa naman kung may bibili pa. Pera pa yun. O siya, Melindo, basta pupunta kami. Maganda ka nang iinumin natin ha. Oo, tol. Magpapakalasing tayo. Nagtawanan kaming dalawa bago naman kami bumalik sa aming pagtitinda. Nang matapos ang buong araw ay umuwi na rin kami sa amin. Agad ko namang sinabi kay tatay at Sergio ang tungkol sa kaarawan ng ama ni Melendo. Agad namang naghanda si tatay at Sergio. Ako naman ay binalot ko
ang 3 kilong baboy. Nang makapagbihis kami ay agad kaming tumungo sa bahay nila Melendo. Sinalubong naman kami ni Mang Kulas na siyang tatay ni Melendo. Ibinigay sa kanya ni tatay ang isang bote ng lambanog at ang 3 kilo ng baboy. Masaya naman ang handaan at inuman. Halos nakikisabay na lang din ako sa mga bisita nila Mang Kulas sa inuman. Ang ilan sa mga bisita nila ay hindi ko kilala na mukhang galing pa sa ibang nayon. Ang iba naman ay mga kanayon lang namin at kababaryo. Lasing na lasing ako noon nang umuwi. Naalala ko pa na inaalalayan pa ako nila Tatay Poldo at seryo sa paglalakad sa daan. Mabilis pa ang paglalakad namin noon dahil takot kaming baka bigla na lang kaming abangan ng mga aswang. Sa kalagitnaan nga ng paglalakad namin ay bigla kaming nakarinig ng isang mahinang huni ng isang ibon. Ang kamay ni Tatay Poldo na nakahawak sa akin ay agad niyang inalis para bunutin ang tabak sa kanyang bewang. Si Seryo naman ay nanatiling nakaalalay. Tuloy-tuloy lang ang lakad natin. Mukhang nakasunod sa atin ang aswang. Pambihira, kung sino man siya, sisiguraduhin ko na mapapatay ko siya ngayong gabi. Nagpatuloy kami sa paglalakad na 3. Ngunit panaka-naka ay nagmamasid kami sa buong paligid. Pakiramdam ko sa mga sandaling yon ay nawala ang kalasingan ko. Lalo pat ang huni ng isang ibon ay palapit ng palapit sa amin pero mahina. Naalala ko pa ang mga sabi-sabi tungkol sa mga aswang na kapag daw mahina ibig sabihin malapit lang sila. At kapag malakas ay malayo raw. Nang oras na yon kalakbay ay nagsitayuan ang mga balahibo ko sa batok nang isipin yon. Pero ganun na lamang din ang sigaw ko nang bigla akong umangat sa ere. Tanging sigaw nila Tatay Poldo at Seryo ang aking narinig ng mga sandaling yon. Nanlaki naman ang aking mga mata nang makita kong nasa ere ko at tangay-tangay ng isang aswang na may malalaking pakpak. Ang itsura niya ay parang isang uwak. Napakahaba ng kuko niya sa paa na nakahawak sa aking magkabilaang balikat. Kapag lalagyan niya lang yon ng konting puwersa, ay paniguradong babaon yon sa kalamnan ko. Itay, tulungan niyo po ako! Tulong! Sinubukan kong magpumiglas para makawala sa aswang. Natangay ako ngunit hindi naman ako makawala. Mahigpit ang pagkakakapit nito sa akin na pakiramdam ko ay bumabaon ang ilang matutulis nitong kuko sa aking balikat. Pakawalan mo ako! Sino ka bang aswang ka? Bakit mo ako tinangay? Ngunit hindi man lang niya ako pinakinggan. Patuloy pa rin ang pagtangay niya sa akin. Hindi naman ako tumigil sa pagsigaw para humingi ng tulong kay Tatay. Nakita ko naman sila sa ibaba na humahabol sa amin. Sinubukan kong kumapit sa mga puno na dinaraanan namin hanggang sa makahawak ako sa malaking sanga ng puno ng nara. Nagalit ang aswang pero hindi naman ako bumitaw sa pagkakakapit ko. Sa isip ko nga ng mga sandaling yon ay ang makawala mula sa kanya. Dito napasigaw ako ng malakas nang maramdaman ko ang pagbaon ng kanyang kuko sa aking balikat. Parang humiwalay ang kaluluwa ko mula sa aking katawan sa sobrang sakit na dulot nun. Bitiwan mo siya, aswang! Ako ang harapin mo, lintik ka! Nang bumaling ang aswang kay Tatay ay iyon ang pagkakataon ko para suntukin siya ng malakas sa muka. Tumabingi ang muka ng aswang at nagalit siyang lumingon sa akin. Lumipad siya ng mataas at bumulusok pa ibaba. Pasalakay na sa akin siya noon pero agad naman akong lumipat sa kabilang sanga.
at dito lumukso sa ibaba. Kinuha ko kay tatay ang hawak niyang tabak at mabilis akong tumakbo patungo doon sa aswang. Lumuhod ako sa lupa noon at sumadsad ang tuhod ko ron habang nakatutok ang tabak pa itaas. Tumarak ang dulo ng tabak sa ngalangala ng aswang. Pinagaspas nito ang kanyang dalawang pakpak. Mabilis itong lumipad pa itaas hanggang sa naglaho na lamang siya sa dilim. Hindi na namin ito hinabol nila tatay dahil alam namin na mamamatay rin ito dahil sa tinamo nitong sugat. Dito inalalayan ako nila tatay at Seryo pauwi ng bahay. Lalo na't nanghihina na rin ako dahil sa sugat kong natamo. Pagdating sa bahay ay agad na kumuha ng gamot si tatay. Napakalalim ng sugat mo, anak. Bukas na bukas ay tutungo tayo sa ospital para maipagamot yan. Huwag na po, itay. Gastos lang po yun. Gagaling din naman po ako. Mababaw lang ang pagkakabaon ng kuko ng aswang na yon. Makakaya naman po yan ng dahon ng bayabas at ng ibang mga halamang gamot. Basta lino, anak. Kung hindi agad yan gagaling, ay dadalhin ka na namin sa ospital. Tumango naman ako kay tatay saka nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos akong gamutin ay nagpahinga na rin ako noon. Kinaumagahan ay wala naman akong naramdaman na tila kakaiba. Maayos naman ang pakiramdam ko. Maayos din ang mga sugat ko. At sa tingin ko ay nadala naman iyon sa herbal na gamot na inilagay ni tatay. Pero nang lumipas ang mga araw ay napansin ko ang aking sarili na tila wala na akong ganang kumain. Kaya yon ang dahilan kung bakit bigla na lamang akong pumayat. Palagi rin akong natatakam sa karne na binibenta ko. Akala ko ay ako lang ang nakakapansin sa pagbabago ng katawan ko. Iyon pala ay napapansin din nila tatay at Seryo. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, ay magana akong kumain dahil inihaw na baboy ang aming ulam. Madugo-dugo pa yun at labis naman akong nagtataka kung bakit ko yun nagugustuhan. Gayong dati ay hindi man lang ako kumakain nang may kahit konting dugo pa. Lino, anak. Napansin ko nitong mga nakaraang araw. Malaki ang ipinayat mo. May dinaramdam ka ba, anak? Tapos mahilig ka nang kumain ng karne ng baboy o karne ng manok na dati-rati mas kinakain mo pa ang gulay at saka ang mga isda. Hindi ko nga rin po alam, itay. Sa tingin ko po ay nagbago na iyong panlasa at hilig ko. Saka siguro kaya ako pumayat dahil kaunti lang ang kinakain ko nitong mga nakaraang araw. Hindi kaya ang dahilan niyan, anak, ay iyang sugat mo. Baka may infeksyon. Dalhin na kaya kita sa ospital o kaya naman ay sa albularyo. Oo nga po, Kuya Lino. Nang sa ganun ay matignan ka po. Baka mamaya kung ano na ang nangyayari sa katawan mo. Mabuti na iyong maagapan agad. Nako, ikaw talaga, Seryo. Tsaka itay, wag po kayong masyado mag-alala sa akin. Wala lang po ito. Isa pa ay wala naman akong kakaibang nararamdaman sa katawan ko. Basta, Lino, anak. Kung may nararamdaman ka man, magsabi ka lang sa amin. Nagpatuloy naman kami sa pagkain pagkatapos ng pag-uusap. Pagsapit ng kalaliman ng gabi, ay hindi naman ako mapakali sa aking kinahihigaan. Lalo na at bigla naman akong pinagpawisan ng malagkit. Sumakit ang sikmura ko na para bang may kung anong gumagalaw ron sa loob. Sinubukan kong bumangon ngunit hindi ko magawa dahil sa panghihina ng aking tuhod. Tinawag ko naman si tatay, pati si Seryo, pero parang bumubulong na lang ako sa hangin dahil walang boses na lumalabas sa bibig ko. Ilang sandali pa ay naramdaman ko ang pagsakit ng aking buong katawan. Parang binabali na ang aking mga buto. Doon na ako napasigaw ng malakas.
Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Parang may kung anong nilalang ang sumapi sa akin. Tumungo naman ako sa may harap ng salamin para tingnan ang aking sarili at doon ako nagimbal pagkakita ko sa aking itsura. Dito nanlilisik ang dalawa kong mata. Kulubot ang aking mga balat habang markang-marka ang mga ugat sa aking braso at maging binti. Makintab din ang aking buong katawan na animoy naligo ko nun sa langis at ang ngipin ko ay matutulis ng iduwal ko. Ang aking dila ay napakahaba rin nito. Sa biglaan ay napalayo naman ako sa harap ng salamin. Napahawak naman ako sa aking ulo at muling sumigaw ng bumalik na naman ang sakit. Mas lalong tumindi ang sakit sa aking sikmura. Maya-maya pa ay may naamoy akong napakabangong amoy. Sariwang dugo, sariwang karne. Iyon ang laman ng isip ko at sa tuwing iniisip ko yun ay nakakatakam talaga. Mas lalo naman akong nagwala at parang nababaliw. Rinig na rinig ko ang ingay sa labas kahit na malayo. Dito narinig ko ang mga hakbang sa labas ng aking kwarto patungo sa aking kinaroroonan. Pagbukas ng pinto ay sumalubong sa akin si tatay at ang kapatid kong si Seryo na tila gulat na gulat nang makita naman ako. May kung anong nilalang na kumokontrol sa akin ng mga sandaling yun. Gustong gusto kong sakmalin sila tatay at Seryo sa kanilang leeg para kainin. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Linaw anak, anong nangyari? Bakit ganyan na itsura mo? Umalis na po kayo, itay. O kaya ay igapos niyo po ako. Bilisan ninyo habang kontrolado ko pa ang takbo ng isip ko at ng aking katawan. Aligaga naman silang dalawa ni Seryo na lumabas ng aking kwarto. Pagbalik nila ay may dala na silang tali. Habang lumalapit naman silang dalawa sa akin, ay tumitindi rin ang kasabikan kong amuyin ang mabango nilang dugo. Pero sinubukan kong kontrahin ang kagustuhan na yon. Nang maitali naman ako nila tatay at Seryo sa aking kama ay tiningnan nila ako. Nagwawala ako at sinusubukan kong makawala mula naman sa pagkakatali. Hindi ko na rin kontrolado ang sarili ko ng mga sandaling yon. Nanalangin si tatay habang nanginginig ang kanyang buong katawan at ganun din si Seryo. Maya-maya pa ay sinabi ni tatay na susunduin niya si Mang Kadyo na siyang albularyo sa aming nayon. Iniwan niya si Seryo at binilinan niya itong bantayan naman ako. Pagkaalis ni tatay noon kalakbay ay sinabi ko kay Seryo na ituloy niya ang pagdarasal niya. Sinubukan ko ring magdasal sa aking isipan habang nilalabanan ang nilalang na unti-unting lumulukob sa akin. Nilakasan ko ang aking pananampalataya sa Diyos. Ilang beses ko siyang tinawag na huwag akong pabayaan sa kung anuman ang nangyayari sa akin ng oras na yon. Pagdating ni tatay kasama si Mang Kadyo, maging ang albularyo, ay gulat na gulat nang makita niya ako. Mahabaging Diyos! Bakit hindi niyo agad pinatingnan sa akin si Lino? Nayanggaw siya ng aswang. May pag-asa pa po ba siyang magamot? Titignan ko kung ano ang makakaya ko, Poldo. Baka sakaling maagapan pa siya at mapatay ang nilalang sa loob niya. Tulungan niyo akong maganda ng mga kasangkapan. Bilisan natin bago sumapit ang bukan liwayway. Kumilos sila tatay, Seryo at Mang Kadyo. Noong mahanda na nila ang kasangkapan ay nagsimula ng magdasal ng isang orasyon itong si Mang Kadyo. Nasa wika pa iyon ng Latin at sa bawat bigkas ng mga kataga niya ay para yung mainit na latigong humahampas sa katawan ko. Sigaw naman ako ng sigaw at nagwawala mula sa aking kinahihigaan, pero nilalabanan ko
at dumarasal sa Diyos. Para akong nauubusan ng lakas at enerhiya ng mga sandaling yon hanggang sa nailuwa ko na ang itim na bertud at ang isang itim na likido. Pagkatapos nun ay unti-unting nanlabo ang aking paningin at dito nawalan ako ng malay. Kinabukasan nun ay magaan na ang pakaramdam ko. Sinabi naman sa akin ni Mang Kadyo na nakuha na raw ang nilalang sa katawan ko at maging ang itim na bertud. Magaling na raw ako at pinag-iingat niya ako sa mga pagkaing kakainin ko at baka raw mayanggaw ako ulit. Binigyan din ako ni Mang Kadyo ng isang anting-anting na siyang kilala bilang Infinito de Dios. Noong gamutin niya raw ako ay nakita niya raw ang anghel na isang arkanghel. Matagal na kitang hinahanap, Lino. Ikaw lang pala ang itinakda na pagpasahan itong anting-anting na Infinito de Dios. Madalas mong napapanaginipan ng isang anghel na kumakausap sa iyo, di ba? Ha? Paano niyo po nalaman na napapanaginipan ko siya, Mang Kadyo? Dahil nakakausap at napapanaginipan mo rin siya, Lino. At nang gamutin kita kagabi, naroon siya at nakabantay sa iyo. Siya ang gabay nitong anting-anting. Sa mga sandaling iyon, alam mo na ikaw ang pinili niyang mandirigma. Pinili ka niyang labanan ang mga masasamang nilalang dito sa mundo, tulad ng mga aswang. Hindi ko po lubos na maunawaan, Mang Kadyo. Puntahan mo ako bukas sa aking tahanan. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Tuturuan din kita ng mga dapat mong gawin. At ibibigay ko sa iyo ang mga librong may kinalaman sa pagiging antingero mo. Pagkatapos yung sabihin sa akin ni Mang Kadyo, ay nagpaalam na rin ito. Tumungo naman ako sa aking kwarto at tiningnan ko ang anting-anting na bigay sa akin ni Mang Kadyo. Habang tinitingnan ko yon, ay parang may enerhiyang humahatak sa akin. Napahinto naman ako ng malalim sa kakuyong sinuot sa aking leeg. Tumungo nga ako sa bahay ni Mang Kadyo kinaumagahan. Napansin ko rin na wala nang kakaiba sa aking katawan at mukhang normal na ulit ako. Pagdating ko naman sa kanilang bahay ay agad naman akong dinala ni Mang Kadyo sa likuran ng kanyang bahay. Doon niya sa akin sinabi at ipinaliwanag ang lahat. Ang antingero raw ay may kakayahang kalabanin ang mga aswang at mga masasamang nilalang sa mundo gamit ang mutya o anting-anting. Sila raw ang mga mandirigma na pinipili ng isang gabay ng anting o mutya para puksain ang kasamaan sa mundo. Ako raw ang napili ng gabay na arkanghel dahil daw busilak ang aking puso at may malasakit sa aking kapwa. Sa araw ding yon, kalakbay, ay binigay niya sa akin ng isang kwaderno. Naglalaman daw iyon ng mga orasyon at panalangin na kinopya niya mula sa libro ng kaalaman. Maaari ko raw gamitin para labanan ang aswang at mas lalong palakasin ang aking anting-anting. Kailangan mo ring mag-ensayo, Lino, nang sa ganoon ay marunong kang makipaglaban sa mga malalakas na aswang. Lalo na kapag oras na makaharap mo ang isang pamilya ng gabunan. May konting alam lang po ako sa pakikipaglaban. Pero kinakailangan ko pa rin po na mag-ensayo at ng tulong po ninyo. At ano ho ba yung pamilya ng gabunan na sinasabi mo, Mang Kadyo? Sila ang aswang na malalakas at handang pumatay ng mga tao. Nag-aasik sila ng lagim sa kabilang nayon. Kaya kinakailangan mo silang pigilan sa lalong madaling panahon. Pero paano po kung hindi ko tanggapin ang tungkulin na sinasabi mo, Mang Kadyo? Ano po bang mangyayari? Wala namang masama. Pero makakaya mo kaya na tanggihan ang kaloob na ito ng kalikasan, Lino? Makakaya mo kayang maghari na ang kadiliman sa mundong ito? Kailangan ka ng mga tao para buksain ang kasamaan. Iyo, may tiwala ang gabay kung bakit kanya pinili. Pero natatakot ho ako, Mang Kadyo. Paano kung bigla na lang akong balikan ng aswang na nangyanggaw sa akin? Paano kung hindi pa pala ako lubosang magaling? Ano na lang ang sasabihin po ng mga tao?
na ang isang antingero na katulad ko ay isang aswang? Hindi ka naman tuluyang naging aswang, iyo. Nianggaw ka lang. At muntik ka na sanang naging aswang kung hindi ka agad naagapan. Matatawag na isang tuluyang aswang ang isang nayanggaw kapag nakapambiktima siya o nakakain ng tao. Madalas ang isa sa miyembro ng pamilya niya ang magiging biktima. Ngunit hindi naman nangyari iyon. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Isa pa ay nakuha na sa iyo ang bertud at napatay na ang nilalang. Pasensya na po talaga, Mang Kadyo. Hindi ko lang talaga maiwasan ang mag-isip. Lalo na at muntik na talagang mangyari yun sa akin. Alam ko yon, iyo. Pero magtiwala ka lang sa Diyos. Bibigyan kita ng ilang araw para makapag-isip. Kung ayaw mo talaga ay ibalik mo na lang sa akin ang anting-anting. At kung talagang magpapatuloy ka, ay magsisimula tayong mag-ensayo. Binigyan nga ako ni Mang Kadyo ng araw na mag-isip hanggang nanaig sa kalooban ko ang tanggapin ang tungkulin na binigay sa akin. Tinanggap ko ang pagiging isang antingero. Masaya naman itong si Mang Kadyo sa naging pasya ko dahil doon ay sinimulan niya na akong sanayin mula sa pakikipaglaban at pagdarasal sa iba't ibang uri ng dasal at orasyon. Nagpagawa rin kami ng tabak sa isang panday sa aming nayon. Tabak ang aking pinili na maging sandata na siyang kinasanayan ko ng gamitin dahil naman sa pagkatay ng baboy. Nang sabihin ko kay Tatay Poldo at Seryo ang tungkol sa pagiging antingero ko, ay gulat na gulat silang dalawa. Hindi rin maiwasan ni Tatay sa akin ang mag-alala. Hindi siya sang-ayon ngunit kinausap ko naman ito. Sa uli ay pumayag din siya sa akin at suportado ko sa naging pasya ko. Nang matapos ang pagsasanay at paghahanda ko bilang isang antingero, doon din ako nagsimula na libutin ang aming nayon para hanapin ang mga aswang. Sa paghahanap ko sa pamilya ng Gabunan ay may ilang aswang akong nakaharap. Kabilang narito ang aswang na awok na siyang katulad sa aswang na tumangay sa akin noon. Pauwi kami galing sa handaan sa bahay nila Milendo. Gabi na noon at bilog na bilog ang buwan. Nasa isa naman akong masukal na gubat at pinagmamatyagan ko ang buong paligid. Sa kalagitnaan ako ng pagbabantay sa nayon namin nang makarinig naman ako ng mga kaluskos sa hindi kalayuan. Naramdaman ko na lang ang biglaang pag-init ng aking suot na anting-anting. Ilang sandali pa nun ay naramdaman ko ang pagtaasa ng balahibo sa aking batok. Dito binunot ko kaagad ang tabak na nakasabit naman sa aking bewang at hinarap ang aswang na sumasalakay sa akin. Isa itong aswang na may anyong uwak. Napakalaki nito at para bang napakabangis. Pinakatitigan ko ito ng mabuti kung ito ba ang aswang na tumangay sa akin noon. Pero hindi. Mas malaki ito kumpara noon sa nauna. Bumaba naman ito sa lupa at sa isang saglit lang nagsalita ito. Sinabihan ako nito na matagal na raw niyang inaasam na makaharap ako. Matagal na rin daw niya akong hinihintay na magpakita sa kanya. Hindi raw niya inaasahan na hindi raw nagtagumpay ang pagyanggaw sa akin. Pagkarinig ko naman sa sinabi niya ay napakuyom ang kamao ko. Gusto kong makilala siya kung sino siya at bakit niya yun ginawa sa akin. Tinanong ko siya ng ilang beses pero hindi niya naman ako sinagot. Sa halip ay tumawa lang siya at sinabihan ako na naroon siya para tapusin ako. Alam din niya na sa mga sandaling yon ay isa na raw akong ganap na antingero. Hindi na raw dapat niya akong niyanggaw kung ganun lang din ang mangyayari sa akin. Kung alam lang daw niya na ako ang pinili na bagong antingero, ay dapat noon pa lang daw ay pinatay niya na ako. Ngunit nginitian ko lamang ang aswang na yon at sinabihan ko siyang nagkakamali siya sa kanyang pasya. Sayang daw ang karni ko. Hindi na ako nakipagtalo pa sa kanya noon
Mabilis ko nang nilipad ang kinaroroonan niya at agad kong itinaas ang aking tabak para sana saksakin siya, ngunit agad siyang lumipad ng napakataas. Kung kaya't lupa ang natusok ng aking hawak na tabak at hindi ang aswang na yon. Dito tumawa ng malakas ang aswang na para bang tuwang-tuwa nang hindi ko siya natamaan. Yan lang ba ang kaya mo? Papatayin na kita sa araw na ito, Lino. Isa kang banta para sa aming mga aswang. Hindi namin nahayaan na mabuhay ka pa. Yan din ang hindi ko hayaan na mangyari. Sisiguraduhin ko na mauubos ko kayong lahat. Walang kasamaan na maghahari sa mundong ito. Lalo na kayong mga aswang. Huwag ka nang marami pang sinasabi, Lino. Tapusin na natin ito. Dito mabilis na bumulusok pa ibaba ang aswang sa aking kinaroroonan. Noon ko lang di nalaman na kilala ko nito, kaya nasisiguro ko na nasa baryo lamang namin ang aswang na ito. Umiwas naman ako sa mga atake niya. Dumapa ako sa lupa nang sumugod na naman siya. Kumuha naman ako ng bato. Saka iyon inihagis sa kanya nang lumipad na naman siya paitaas. Bumulong naman ako sa hangin gamit ang orasyon na nalalaman ko. Bigla ay bumagsak sa lupa ang aswang at nanginginig ito. Saka malakas na sumigaw. Lumapit naman ako sa kinaroroonan nito at saka ko siya sinaksak sa dibdib gamit ang hawak kong tabak. Nanlisik ang mga mata nitong nakatitig sa akin, ngunit ilang sandali ay humalakhak siya habang kinakapos ng hininga. Hinintay ko ang aswang ng bawian ito ng buhay. Hinintay ko rin ang pagpapalit niya ng anyo, ngunit hindi iyon nangyari pa. Nanatili lamang siya sa anyong uwak nito. Gumawa naman ako ng apoy at sinunog ang kanyang katawan para hindi na ito mabuhay at makapinsala pa ng mga tao. Nang gabing yon, pagkatapos ng labanan namin ng aswang, ay nagdesisyon naman ako na umuwi ng bahay. Ngunit pagdating ko sa amin ay 3 aswang agad ang nakita ko na umaaligid sa labas. Bigla naman akong kinabahan para kila Tatay Poldo at Seryo. Tinawag ko ang 3 aswang. Anyong uwak ang mga ito at mukhang kasamahan ito ng aswang na pinaslang ko. Dito binalingan naman ako ng 3 aswang na yon. Nagpakawala ng matinis na huni ang isa sa kanila na para bang sinasabi nito na nakita na nila ako. Ang 2 naman ay tumawa na para bang nasisiyahan na makita at makaharap ako. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at sabay-sabay silang sumugod papunta naman sa akin. Dumapa naman ako sa lupa para hindi nila ako matangay umaabot ng kanilang mahabang kuko. Muling lumipad ang 3. Ako naman ay mabilis na tumayo at tumungo sa mga punong kahoy. Umakyat ako noon sa isang sanga at hinintay muling sumugod ang isa sa kanila. Inabangan ko ang isa at nagkubli ako sa puno ng kahoy. Agad kong tinarak ang tabak sa likod ng aswang. Nang malapit na ito, napasigaw ito ng malakas. Agad ko itong sinakyan sa likuran at mas binaon ko pa ang hawak kong tabak. Agad kong hinugot ang tabak at pinutol ang leeg ng aswang. Nang bumulusok ito pa ibaba, ay agad naman akong lumukso at gumulong sa lupa. Sinugod naman ako ng isa. Pilit ako nitong inaabot at tinutuka pero nakakaiwas ako sa tulong ng aking anting-anting. Noong susugurin muli ako nito, ay itinaas ko ang aking tabak dahilan para tumusok yon sa dibdib ng aswang. Sa buong lakas ko ay mabilis kong tinapos ang aswang sa may kakawiyan. Ang natitirang isa ay umalis na at tumakas. Sinubukan ko pa itong habulin ngunit hindi ko na ito nahabol dahil naglaho na ito ng tuluyan sa dilim. Lumapit naman ako sa isang aswang.
Nasinaksak ko sa dibdib. Nag-aagaw buhay ito. Tinanong ko ito kung may nalalaman ito tungkol sa pamilya ng Gabunan at kung saan ko ito matatagpuan. Ngunit hindi niya naman ako sinagot. Ang sabi niya lang ay wala siyang nalalaman. Dahil doon ay tinapos ko na ang buhay niya bago pa ako maunahan na atakihin ito. Lumipas ang mga araw at wala pa rin akong balita sa pamilya ng Gabunan. Tinutulungan na rin ako ni Mang Kadyo sa paghahanap pero maging siya ay hirap din. Masyado raw na magaling magtago ang pamilya ng Gabunan na ito. Kaya raw hindi basta-basta namin mahanap. Isang araw, habang nasa palengke naman ako, ay biglang lumapit sa akin ang isa sa kanayon namin na si Mang Omeng. Iyon ang unang beses na lumapit siya sa akin at bumili ng tinda kong karne ng baboy. Napansin ko naman agad ang pagtitig niya ng malalim sa akin habang nagtitingin-tingin sa mga paninda ko sa ibabaw ng papag. Sa mga sandali ring yun ay ramdam ko ang pag-iinit ng aking anting-anting. Iisa lang ang ibig sabihin nun. Isa siyang aswang. Kumusta ang paghahanap mo, bata? Paghahanap po sa ano, Mang Omeng? Alam mo na ang tinutukoy ko. Ano ka ba? Siyempre sa paghahanap ng karne ng baboy. Mahirap ba? Nako, hindi naman po, Mang Omeng. May pinagkukunan naman kasi kami nitong mga karne ng baboy. Saka may alaga rin kami ng mga baboy. Kaya minsan kinakatay namin at binebenta ang pwede nang ibenta. Maganda ang negosyo niyong ito, bata. Nasaan pala ang kapatid at ang ama mo? Mang Omeng, bakit po tila naging interesado po kayo sa aking kapatid at sa aking ama? Sa pagkakaalam ko po ay ito ang unang beses na nakausap kita. Hindi pa naman po tayo lubos na magkakilala. Kilala ko naman kayo na mag-ama. Hindi lang ninyo ako kakilala. Ganun po ba? Ilan po bang kilo ang bibilhin ninyong karne? 2 lang iyo. Tiningnan ko si Mang Omeng ng mga sandaling yun habang nilalagay ko sa lagayan ang 2 kilo ng karne ng baboy. Malikot ang kanyang mga mata at hindi siya makatitig ng diretso. Mas lalong umiinit ang aking kwintas habang nakatingin sa kanya. Noong umalis ito, pagkatapos makuha ang bayad, ay napangisi na lamang ako. Alam ko kung bakit siya lumapit sa akin. Alam niya na isa akong antingero at gusto niya akong pagbantaan nang tanungin niya ang tungkol sa ama at sa kapatid ko. Hindi na ako nagpaabot ng gabi sa bayan. Agad naman akong umuwi ng bahay at hinintay ko sila tatay at Seryo na makauwi. Sinabi ko agad sa kanila ang tungkol kay Mang Omeng at sa napag-usapan naming dalawa. Sigurado po ako, Itay. Nasasalakay niya tayo rito sa bahay. Oras na magkaroon siya ng pagkakataon. Kaya binabala ko na unahan na siya bago pa iyon mangyari. Ano ang ibig mong sabihin, Lino anak? Pupuntahan ko po si Mang Omeng sa bahay nila. Kailangan kong masiguro kung sila nga ang pamilyang Gabunan na hinahanap ko. Kung sila man po, kinakailangan ko na silang pigilan sa maaari nilang gawin dito sa ating nayon. Pero Lino anak, paano kung pinaghahandaan din nila ang pagsugod mo? Nakahanda na po ako roon, Itay. Matagal ko nang pinaghahandaan ang pagkikita namin. Hinanda na ako ni Mang Kadyo para dito. Kung ganoon ay sasama ako sa iyo, anak. Hindi po, Itay. Dito lang po kayo ni Seryo. Maglagay po kayo ng bawang at asin at ng iba pang mga pangontra sa aswang. At kahit na po anong mangyari, ay huwag kayong magbubukas ng pinto o kahit bintana. Manatili lang po kayo rito sa loob. Pupunta po rito mamaya si Mang Kadyo bago ako umalis. Babantayan niya po kayo. Napipilitan na tumango sa akin si Tatay Poldo at ang aking kapatid na si Seryo. Nang sumapit ang hapunan ay dumating na nga si Mang Kadyo. Marami siyang dalang mga patalim at kasangkapan na siyang makakatalo sa mga aswang.
Binilinan niya rin ako ng mga dapat kong gawin ng sandaling yon, oras nga na si Mang Omeng at ang kanyang pamilya, ang pamilya ng Gabunan. Binilin ko rin sa kanya si Tatay Poldo at Seryo. Pinangako naman sa akin ni Mang Kadyo na siya na ang bahala sa tatay at kapatid ko. Nagdasal muna ako noon ng malakas na orasyon bago naman ako tuluyang umalis patungo sa kabilang nayon kung nasaan itong si Mang Omeng nakatira at ang kanyang pamilya. Pagdating ko sa kanilang bakuran ay agad naman akong nagtago sa isang malaking puno malapit sa kanilang bahay. Pinakinggan ko ang buong paligid. Bukod sa huni ng mga insekto, sa paligid na yon ay rinig ko rin ang munting ungol mula naman sa loob. Dito nagpasya na ako na bumaba ng puno at sumilip sa munting siwang ng dingding ng kanilang bahay. Umigting ang mga pangako nang makita na may isang malaking baboy ang nakalatag sa may sahig. Buhay pa yon at doon nagmumula ang ungol na narinig ko kanina pa. Kinakain iyon ng buhay nila Mang Omeng at ng kanyang buong pamilya. Napatingin naman ako sa kalangitan para tingnan ang buwan. Mataas na iyon at bilog na bilog. Napamura naman ako ng malutong sa aking isipan nang mapagtanto na lalakas itong sila Mang Omeng gayong napakalaki ng buwan. Makalipas ang ilang sandali ay nakita ko na ang unti-unting pagpapalit nila ng anyo. Kitang-kita ko kung papaano magpalit ng kanyang anyo itong si Mang Omeng. Ang kanyang itim na buhok ay napalitan ng kulay puti. May malaki siyang katawan at mukhang napakalakas niyang tingnan. Bukod doon ay may nanlilisik siyang pulang mga mata, mahabang dila, matutulis na mga ngipin at mga kuko. Nasabi na sa akin ni Mang Kadyo na malakas ang isang aswang na Gabunan, lalo na kapag bilog na bilog ang buwan. Pero may makapagtatalo rito na orasyon, oras na gamitin ko na ang aking medalyon. Tiningnan ko naman ang pamilya ni Mang Omeng at ang mga ito ay naging asong malalaki. Naglalaway ang mga ito na para bang uhaw na uhaw pa rin sa sariwang karne. Nasa bilang 4 sila at panlima itong si Mang Omeng. Inamoy nila ang paligid at sigurado kung naaamoy na nila ako ng mga sandaling yon. Tumakbo naman ako sa pinakamalapit na gubat para doon ko sila abangan. Mas mabuti na doon na labanan sila para walang ibang madadamay na tao. Habang hinihintay ko sila, dito na nagsimula akong magdasal para naman sa orasyon na gagamitin ko. Narinig ko ang kaluskos na nagmumula sa paligid. Base naman sa mga kaluskos na aking narinig ay parang pinalilibutan nila akong buong pamilya. Ilang sandali pa ay sabay-sabay silang lumabas at nagpakita naman sa akin. Hinanda ko naman ang aking tabak at pinakatitigan ko silang lahat. Pinatalas ko ang aking pandinig, maging ang mga mata. Ama nga ako, isa ka nga antingero at hinahanap mo kami para tapusin. Pero yan ang pagkakamali mo, iyo. Sumugod ka rito ng basta-basta. Wala ka pang kasama. Sa tingin mo ba ay makakaya mo kami ng pamilya ko na mag-isa ka lang? Alam ko na kayo ang aswang na hinahanap ko nang lapitan mo ko kanina, Mang Omeng. Narito lang ako para kumpirmahin kung totoo nga ang kutob ko. Pero hindi na kailangan dahil kaharap ko na ngayon kayo. Isa pa ay matagal ko nang pinaghandaan na harapin kayo. Ang lakas naman ng kumpiyansa mo, Lino. Hindi mo alam kung ano ang kaya namin gawin. Hindi lang kami simpleng pamilya ng aswang. Hindi mo kami basta-basta na matatalo. Wala akong pakialam sa kung ano man ang kaya ninyong gawin. Ang mahalaga lang sa akin ay ang tapusin kayo nang hindi na kayo magasik ng lagim sa nayo na ito. Kung ganoon, simulan na natin ang laban, Lino. Tignan natin kung hanggang saan ang kakayahan mo bilang isang antingero.
Humigpit naman ang pagkakahawak ko sa aking tabak nang magsimulang sumugod si Mang Oming. Hindi lang siya, kundi silang buong pamilya. Agad naman akong umiwas sa mga atake nila. Sabay-sabay silang tumungo sa akin at nagpakawala ng suntok at sipa. Mabilis ko itong naiwasan, ngunit hindi man lang ako nakakapuntos na salakayin din sila. Gumulong ako noon sa lupa nang iwasan ko ang pag-atake ni Mang Oming. Hindi pa ako nakakatayo ay sumugod na ang malaking dalawang asong aswang papunta naman sa akin. Pinalipad ko ang aking tabak pagkatapos ko yung dasalan ng orasyon. Natamaan naman ang isa sa mga paan ng asong aswang, dahilan para matumba ito at umalulong ng malakas. Dito napatigil si Mang Oming at ang tatlong aswang. Tumungo sila sa nasugatan na aswang at agad nila itong dinaluhan. Galit na bumaling sa akin ang tatlong aso. Tumayo naman ako agad at dumakot ng asin sa aking bulsa. Mabilis silang sumugod patungo sa akin habang umaalulong. Sa bilis nila ay hindi ko sila mahabol ng aking paningin. Doon ako nagsimulang mag-orasyon at bumulong sa hangin. Napatigil silang tatlo sa ere at sunod-sunod na bumagsak sa lupa habang nangingisay. Nagpakawala ng alulong ang mga ito na para bang umiiyak. Napangisi naman ako ng maging epektibo ang bulong sa hangin na orasyon na aking ginawa. May kakayahan iyong pasakitin ang tiyan ng aking mga kalaban. Magtatagal lamang iyon ng 2 oras para tapusin ko silang lahat. Habang iniinda ang sakit at muli kong pinulot ang tabak na itinapon ko kanina. Subalit, agad naman akong sinipa ni Mang Oming sa aking muka. Matapos noon ay tumilapon ako sa may kakawyan at napaungol ng tumama ang aking likod sa isang puno. Pero dahil sa tulong ng anting-anting ay dali-dali rin yung nawala. Tumayo naman ako at hinarap itong si Mang Oming. Nanlilisik ang mga mata nitong mapupula. Lente ka, Lino. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong ito. Magbabayad ka. Hindi ako makapapayag na patayin mo lang ang buong pamilya ko. Pasensya ka na, Mang Oming. Ngunit ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Kailangan ko lang tapusin ang kasamaan ninyo bago pa kayo may maraming mapatay ng mga tao. Oras na patayin mo ang pamilya ko, Lino. Ang pamilya mo rin ang papatayin ko. Siguraduhin ko na mapaghihiganti ko ang pamilya ko bago mo ako mapatay. Tignan natin kung kaya mong gawin ang bagay na iyan, Mang Oming. Dahil sisiguraduhin ko na mapapatay kita bago mo mapuntahan ang pamilya ko. Mabilis na sumugod si Mang Oming. Tumalon siya ng malakas at mabilis siyang nakarating sa harap ko. Sa pagkakataon na yon, ay sinuntok niya ako ng malakas sa aking muka. Tumilapo naman akong muli at sumadsad sa lupa. Umigting ang pangako sa galit at kumuyom ang aking 2 kamay. Sinilid ko ang aking 2 kamay sa bulsa ng aking pantalon at dumakot ng asin mula roon. Hindi ko na magagamit ang orasyon na pagbulong sa hangin dahil nagamit ko na ito sa 3 aswang. Isang beses ko lang kasi magagamit yon, kung kaya't hindi ko na ito magagamit pa sa ikalawang pagkakataon. Ano, Lino? Wala ka na bang maibubuga? Hanggang dyan na lang ba ang kaya mong gawin? Hindi ko akalain na napakadali mo pala na matalo, Lino. Ano na lang ang silbi niyang anting-anting mo? Huwag kang masyadong kampantay, Mang Oming. Hindi mo pa alam kung ano ang kayang ibigay ng aking anting-anting. Hindi ko pa ito ginagamit ng lubusan. Di gamitin mo. Hindi mo dapat ako pinaghihintay. O sadyang wala lang talaga. Tumalon siyang muli at sumugod sa akin. Nakaumang ang kanyang malalaking kamao. Patungo naman sa akin. Doon ay ipinikit ko ang aking mga mata at nag-usal ng dasal para sa aking kwintas na infinito. Pagkatapos kong mag-usal ng dasal, pakiramdam ko ay nakatayo ang arkanghel
sa aking likuran at ginagabayan ako nito. Pinagaan ko ang aking pakiramdam, dahilan para lumipat ako sa ibang parte ng gubat. Gulat na gulat itong si Mang Oming nang makita niyang bigla na lamang akong nawala sa kinatatayuan ko kanina at nandun ako sa kabila. Ngumisi naman ako sa kanya. Mabilis kong tinungo ang kinaroroonan niya at malakas ko siyang sinipa sa kanyang sikmura. Pagkatapos nun ay sinabuyan ko na siya ng asin sa mukha niya. Tumilapon siya sa may kakawian at napasigaw ito ng malakas habang nangingisay sa dulot ng asin na tumama sa kanyang muka. Dito pinulot ko ang aking tabak at lumapit sa 3 asong aswang. Walang awa ko ang mga ito na sinaksak sa kanilang dibdib at maging ang aswang na naputulan ko ng paa. Rinig na rinig ko ang alulong nila na puno ng pasakit at pighati. Ngunit hindi ko na sila binigyan ng pagkakataon na makawala pa dahil alam ko na ang mga tulad nila ay wala ng pagbabago. Tuluyan na silang nilamon ng kasamaan at wala ng pagbabago pa sa kanila. Nangisay naman ang mga ito, indikasyon na binabawian na ng buhay. Bumangon mula sa pagkakabagsak itong si Mang Oming at tumakbo papunta sa akin. Ngunit ang mga atake niya ay may hina na, hindi tulad kanina. Lumuhod siya habang nakatitig sa kanyang buong pamilya. Sumigaw siya ng malakas habang nakatingala sa maliwanag na buwan. Naglabasan ang malalaking ugat na kulay itim sa kanyang buong katawan habang sumisigaw siya ng malakas. Tinungo ko ang kinaroroonan ni Mang Oming at sinubukan ko siyang tagain nang hawakan niya ang aking tabak. Iniinda niya ang pagkakasugat sa kanyang kamay. Sa mga sandaling yun ay napangiwi naman ako sa lakas niya. Ngunit hindi naman ako nagpatalo. Mabilis kong iniunat ang paa ko at sinipa siya sa kanyang tiyan. Iyon ang dahilan kung bakit nabitiwan niya ang tabak at muli siyang sumadsad sa lupa. Kahit nahapong-hapo na ako noon, ay tinungo ko si Mang Oming at mabilis ko siyang tinarakan ng tabak sa kanyang lalamunan. Nanlaki naman ang mga mata niyang nakatitig sa akin habang sumisirit ang kanyang dugo mula sa kanyang leeg. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ko pero unti-unti na rin siyang nawawalan ng lakas. Ilang sandali pa, bigla na lamang siyang nangisay na parang isang manok na kinakatya. Nang matapos ay parang isang tuod na hindi na makagalaw. Hinugot ko mula sa kanyang leeg ang tabak at kumuha naman ako ng posporo para sunugin ang kanyang katawan. Pasensya na, Mang Oming. Ngunit kinakailangan ko nang tapusin ang inyong kasamaan nang hindi na kayo makapaminsala pa. Dinasalan ko ang kanilang katawan bago ko sinindihan ang posporo at nang sunugin ito ng tuluyan. Noong matupok na ng apoy ay lumuhod naman ako sa lupa at tumingala sa langit. Pinagsiklop ko ang aking 2 kamay para sa isang dasal. Humingi ako ng tawad sa Diyos dahil nagawa ko muli ang pumaslang. Pagkatapos kong magdasal ay tumayo na ako mula naman sa aking pagkakaluhod. Inalis ko ang dugo na nasa aking tabak bago ko yon binalik sa may puluhan. Pagkarating ko naman sa bahay ay binalita ko kay Tatay Poldo at seryo maging kay Mang Kadyo na tagumpay ako sa labanan naming 2 ni Mang Oming. Tuwang-tuwa naman sila sa akin at pinasalamatan dahil wala nang banta ng kasamaan sa aming bayan. Ngunit sinabi ko rin sa kanila na hindi muna kami magiging kampante dahil alam ko na marami pang mga aswang na umaaligid sa buong paligid. Ngunit kahit papaano ay nabawasan ang kaba at takot sa aking dibdib. Simula noon ay naging payapa na rin ang aming nayon. Wala nang nabalitaan na may mga aswang na umaatake. Kung minsan ay meron akong nakakaharap, ngunit agad din na
lumilipat sa ibang lugar. Marahil sa takot sa akin na mapaslang ko sila o pinipili na lamang din nila ang mabuhay ng normal. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan ang pangyayari sa aking buhay at habang buhay ko itong babaunin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagbabasa sa aking kwento kalakbay. Isang malaking oportunidad ito para sa akin na makapagbigay ng aliw at kwento sa mga nakikinig dito sa inyong programa. Wakas. Okay, so yon opinion ko sa kwento natin mga kalakbay. Grabe, alam naman natin na napakalakas ng Infinito de Dios, no? Matagal na tong hindi nababanggit sa mga storya natin, pero kung babalikan nyo yung mga old stories natin, ilang beses na rin tong napatunayan na sobrang lakas. Talagang isa to sa pinakamalakas na medalyon, no? Marami naman pero nahana ito kumbaga sa pinakamalakas. Para sa akin, nung nakita kong Infinito de Dios, sabi ko, alam ko na yung ending nito. Yun nga lang, nakakalungkot na buong pamilya nila yung namatay. Kaya lang, wala tayong magagawa. Saka yung nangyaring pangyayanggaw kay Lito, grabe. Ibang klase yung ginawa nun kasi hindi naman nasabi kung pagkain o kung sa papaanong paraan. Pero feeling ko pagkain to. Pero yun nga, kayo na lang bahala kung anong mabibigay niyong komento sa kwento natin ngayon.